Bali kasi yung inaaral nyo ay golden ratio. Ang golden ratio ay kilala siya sa Fibonacci na tawag. Bakit sa Fibonacci? Kasi yung Fibonacci, ganito siya kinukuha. 0, 1, lagi yan yung simula. Paano kukunin yung sunod niya? Kinukuha yung sunod niya, 0 plus 1, 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 2, 5. Then 8, 13. So, bakit sinabing golden ratio? Kasi kapag palaki ng palaki yan, yung quotient niya ay 1.6. Ito, example nito. 1 divided by 0, 0. 1 divided by 1, 1. 2 divided by 1, 2. 3 divided by 2, 1.6. Yan, lagi na yung 1.6. Kaya tinawag na golden ratio. Yan, lagi na siyang 1.6 kasi 3 divided by 2, 1.6. 5 divided by 3, 1.6. Lagi na siyang 1.6. Kaya yung value ng golden ratio natin ay 1.6. So, ano nga ba yung itsura ng 1? Ito naman yung ratio ng 1:1.6. Ganito ang itsura niya. For example, ito. Meron ka ditong 1 inches. Yan. Meron ka diyang 1 inches. Ay, bagay natin. Makatotohan. Ito, 1 inches meron ka. Di ba yan 1 inches? Anong kalahati ng 1? Di ba 0.5? So, magiging 1 plus 0.5 is 1.5. Di ba? So, magdadagdag ka lang ng kalahati, meron ka ng 1.5. 1.6 yan. So, adjust ka ng konti. So, pansin mo, ito yung 1 mo. Ito si 1.6 mo. Ito si 1. Ito naman yung laki ng 1.6. Para siyang middle pero hindi. Mas malaki lagi. Si 1.6 kumpara kay 1. Ito naman is applicable din siya sa mga rectangle. So, for example, meron ka ditong rectangle. Yan. Yan. Rectangle siya, di ba? So, for example, ito na yung 1.6 mo. Itong mahabang to, 1.6 na. Paano mo kukunin yung 1 niya? So, gagawin mo lang yung gitna. Punta sa gitna, tapos i-adjust mo lang. Palitin mo lang. Ayan. So, meron ka ulit isang rectangle dito. Lipat natin. Yan. So, kalahati. Move ng konti. Dito, banda. Ayan. Meron ka na ulit 1.6. Meron pa ulit rectangle. Diba? Kalahati. Lipat ulit ng maliit. Yun. Hanggang sa lumiit siya ng lumiit. Yan. Diba? Then, kapag kinonect mo lahat yan, lahat ng mga sulok, kung mapapansin mo, magpo-form ka dyan. Anong na-form mo? Ang na-form mo is isang spiral. Kaya palit yan ng palit hanggang sa hindi mo na makita. Diba? Itong spiral na to, kung mapapansin mo, pag ginanon mo yun dyan, ano itsura niya? Diba mukha siyang snail? So, anything na nakikita mo in spiral, papasok siya dito sa golden ratio. Same goes din sa rectangle. Kagaya nito, hanap ako dito ng example. Ito, for example, yung mga door. Bawa, ito yung pintuan. Ito. Mapapansin mo, ito is example of golden ratio.
Kasi kung mapansin mo, yung distance ng doorknob is nakaganto siya. So, parang eto, distance ng doorknob hanggang doon sa ilalim, siya yung 1. Tapos mula sa taas hanggang sa ilalim, that is the 1.6. So, yung pintuan pwede siya maging golden ratio. Ganon din halimbawa naman sa bahay. Meron kang bahay. Halimbawa yan yung bahay mo. Tapos nandito yung bintana. Diba? So, etong part na to, eto is yung 1. Ito naman si 1.6. Or pwede rin dito. Mali niya, pares lang naman yan ng size. Bali, ang clue mo lang dito, anything na makikita mo in spiral, lahat ng mga nakarolyo, pwede siya maging golden ratio. Lahat din ng mga rectangle, pwede siya maging golden ratio. Tapos, for example, yung di ba, alam mo yung LPA, yung parang bagyo. Di ba, ang bagyo is parang pa ganun-ganun. Yung pwede rin siya, or tornado, pwede din. Since paikot-ikot siya. Lahat na naka-spiral pwede. Tapos dito naman, lahat ng rectangle. At meron pang isa. Ito naman is yung mga, for example, instrument. Yun sa instrument naman, nabawa, it is guitar. Imagine this is a guitar. Yan. Yan, nabawa yun yung guitar. Nabawa yun yung guitar, ha? Ay, labo. Bawain yung guitar. Kung mapansin mo, ito is yung pinaka-size ng guitar is the 1.6. And ito namang pinaka-body lang is siya naman. Yan, yung pinaka-body lang, siya naman yung 1. So, 1 is to 1.6. So, siya is example ng golden ratio. Pwede rin sa mga so, sa mga katawan, pwede rin siya. Applicable din siya. For example, ito naman yung braso mo. Yan. Ayos hanggang drawing. Yan. Yan. Bawa yan yung braso mo. Kasi may mga daliri mo pa. Yan. Di ako artist. Yan. So, kung mapansin mo, eto, buong to, yan, buong braso mo, is the 1.6. Tapos yung siko hanggang dun sa balikat mo, yan, hanggang balikat mo, that is the 1. So 1 is to 1.6. Pwede rin naman eto, mula dito sa siko hanggang doon sa dulo ng daliri. Ito yung 1.6. Tapos yung eto, mula tawag dito, wrist hanggang doon sa dulo ng daliri, that is the 1.6. So, example din siya ng golden ratio. Pwede rin sa buong katawan. Ganun lang din. Basta ang isa is mas mahaba dapat kumpara dun sa isa. Parang almost kalahati yung laki niya. Kalahati ng height niya. Ganun. Now, balik tayo dun sa parang linya. Ito, yung linya na sabi ko. Yan, nabawa ito yung linya. Tapos ito. Yan, ito, itong buong to, siya yung 1.6, diba? Tapos ito naman si 1. So, ito yung 1.6. Ito si 1. Bali kasi to, pwede natin siyang, yung line, pwede natin yan mapaikot. So, pag pinaikot natin yan, makakabuo tayo ng circle. Imagine this is a circle. So, ito yung, ay nag-blurred na naman. Yeah. So, ito kasi, pag pinagdikit mo yung magkabilang dulo, magiging circle yan. So, ito, nabawa yung pinagdikitan. So, ito diba? So, nasa na ngayon si 1. So, nandito banda. So, kung mapansin mo, meron yan ditong gitna.
Pag idinrawing mo yan, ayan. Ang measurement nito is 137. Para siya nakaganto. Wait lang. And circle, 137, 180. Yan, para siya nakaganan. 137 degrees. Imagine na ito is 137 degrees. Yung 137 degrees na yan is ano siya, parang given na lang to. Yan naman yung tinatawag natin na golden ratio in terms of degree. Degree kasi to degree. Then, after nun, ito kasi si 137 degrees is nagro-rotate yan. So, kada 137 degrees, imagine ito, i-relate na natin siya sa flower. Kada 137 degrees, nagre-release na siya ng seed. So, nag-rotate ulit. So, yan, diba ito, nag-rotate. Lumipat na dito. Yan, seed, seed ulit. Seed. Magkikip ko hanggang sa mag-ano yan, so sunod-sunod yan, pag ganan. Sunod-sunod na yan. So, kung mapapansin mo, yung flower is, ano siya, yung arrangement ng seeds ng sunflower ay nakaganon. Pag ganon siya. Try mo tumingin ng picture ng sunflower, nakaganon yung layout ng seeds niya, nakaganon. Diba? So, balik tayo dito. Pag kinonect natin yung pinaka gitna nung sunflower, pag kinonect natin yung lahat, makaka-form tayo ng mga triangle. Yung triangle na yan, pwede natin silang lagyan na perpendicular dito sa base ng triangle. Ito yung base ng mga triangle. Ito. Pag dinagay mo dyan ng line, matik yan, makaka-form ka ng mga 90 degrees. Ayan natin mga 90 degrees, 90 degrees, 90 degrees. Lahat yan 90 degrees. Ayan na. Tapos kung mapansin mo, may na-form na naman. Etong part na to, yan yung parang pentagon, tama, pentagon, 5 side. Mapapansin mo yan sa mga paru-paro. Diba yung mga paru-paro is yung wings nila is nakaganan. Tapos dito. Yan, for example. Tapos yung may ganun-ganun sila. Yan. Diyan papasok naman si golden ratio. So, everything na nasa pattern ay golden ratio. Sa mga snake, ayan, pwede rin. So, yun lang yung concept ng Fibonacci or ng golden ratio.